Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw Pilipinas! Nasa ang sulok ka man ng bansa, kasama ka sa aming misyon ng ibahagi ang good news. Sa programang hindi lang basta balita ang hatid, kundi mga kwentong puno ng pag-asa, inspirasyon at mahalagang kaalaman. Live sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako po si Angelica Cosme at ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating The Better News ngayong araw, 40,000 classrooms target ipatayo ng DepEd bago ang 2028. Pag-upa sa mga nagsarang private school, pinag-aaralang solusyon sa classroom shortage ng DepEd. Dalawang redeveloped public market sa tulong ng public-private partnership nakatakda ng buksan sa Iloilo City. Performance-based bonus ng Navy, Air Force at ICA aprobado na ng DBM. PhilHealth target na dagdagan ang mabibiling libreng gamot sa ilalim ng gamot package. Libreng-libing para sa mga may hirap, ganap ng batas. Women's self-defense class, inilunsad ang mga madres sa Italia laban sa gender-based attacks. At sa balitang sports, SBA Season 2 magbubukas sa November 10. Mga bagong team, kilalanin. At sa mundo ng showbiz, Lea Salonga at Liza Soberano, voice cast ng upcoming animated adventure film na Forgotten Island. Sa ating unang Better News ngayong araw, target ng Department of Education na maipatayo ang 40,000 classrooms bago dumating ang taong 2028. Pagtitiyak ng kagawaran, magiging mas mabilis, maayos at transparent ang proseso ng pagpapatayo ng mga silid-aralan sa bansa. Ang The Better News, ihahatid ni Millie Borja. Tiniyak ng Department of Education na ibubuhos nito ang pagsisikap upang maipatayo ang humigit kumulang 40,000 classrooms bago matapos ang taong 2028. Ang pangakong ito ay kasunod ng pag-amin ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon sa pagdinig ng Senate Committee on Finance na 22 classrooms lamang ang natapos para sa 2025 sa kabila ng malaking pondo na nakalaan para sa edukasyon. Ayon sa DepEd, hindi katanggap-tanggap ang nasabing bilang ng mga natapos na silid-aralan at nangako ito na paigtingin na implementasyon ng mga proyekto sa sandaling maibalik na sa kanila ang pondo para sa konstruksyon ng mga paaralan sa taong 2026. Tiniyak din ng kagawaran na mas magiging mabilis, maayos at transparent ang proseso ng pagpapatayo ng mga classroom upang matugunan ang matinding kakulangan ng mga silid-aralan sa iba't ibang panig ng bansa. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bilang sagot naman sa classroom shortage, nakikitang solusyon ng Department of Education ang pag-upa sa mga nagsarang pribadong paaralan. Sa tulong po ng pribadong sektor, pinag-aaralan ng naturang inisyatibo bilang isa sa mga epektibo at matipid na solusyon habang hinihintay ang mga karagdagang classrooms sa susunod na taon. Mga detalye sa report ni James Galange. Pinag-aaralan na ng Department of Education o DepEd na upahan ng mga nagsarang pribadong paaralan para gawing pansamantalang silid sa kabila ng mga kakulangan nito sa bansa. Kung saan kamakailan lang ay nagsagawa ang kagawaran ng classroom market scoping activity kasama ang Student First Coalition upang tukuyin ang kakayahan ng pribadong sektor para tignan ang mga kondisyon ng mga uupahang gusali. Ayon kay DepEd Secretary Sani Angara, malaking tulong anya ito para sa mga kabataang nangangailangan, imbis na nakatinggal lamang ang mga nasabing pasilidad. Samantala, kasamang pribadong sektor, iprinisenta ang standard classroom specifications para suriin ang detalye ng inihaing leasing plot program. Isa sa mga titik ng paaralan ay ang eskwelahan sa Pita Property sa Laguna na dating Rainbow Institute of Learning Incorporated, kung saan may laki ito ng halos 1,400 square meters. Pagbibigay din ng DepEd, ito'y bahagi ng estratehiya ng kagawaran bilang pangmatagalang programang pang-infrastruktura, kabilang na ang flexible school building implementation at mga public-private partnership. Ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
The better news naman po sa probinsya. Ipinasilip na sa publiko ang dalawang public markets matapos ang isinagawang rehabilitasyon sa tulong ng public-private partnership. Pang detalye sa report ni Dustin Bayog. Pasisinayaan na sa Iloilo City ang dalawang bagong public market matapos pagandahin sa ilalim ng binuong Public-Private Partnership o PPP na buong partnership sa pagitan ng city government at ang SM Prime Holdings Incorporated kung sa sinimulan ng pagpapaganda ng Iloilo Terminal Market at Iloilo Central Market noong September ng 2023. Ayon sa local government, maganda pagsisimula ito para sa mga tindero at mamimili na hindi na mababasa sa tuwing ulan habang sila ay nasa palengke. Mula rin sa dating unang palapag ay naging 3-story na ang naturang mga palengke na kaya na mag-accommodate ang aabot sa 1,250 vendors para sa terminal market mula sa dating 885. Mula naman sa dating 603 ay makita sa 850 vendors ang kaya mapuno sa Central Market. Samantala gaganapin ang grand opening ng palengke sa susunod na buwan kung saan may papakita rin ang mga dagdag pasilidad kabilang roof deck parking na kaya magpark ng 300 sasakyan. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. The better news naman po para sa ating mga sundalo. Dahil early pamusko po, yan ay matapos aprubahan ng pondo para sa kanilang performance-based bonus o PBB. Ito po ay pinaglaanan ng Department of Budget and Management ng higit 700 million pesos para sa bawat qualified men and women in uniform. Narito ang The Better News ni Rose Babiera. Maagang pamasko ang naghihintay sa mga miyembro ng Philippine Navy, Philippine Air Force at National Intelligence Coordinating Agency o NICA. Ito ay matapos aprubahan ng Department of Budget and Management o DBM ang 783.28 milyong pondo para sa 2023 Performance-Based Bonus o PBB. Ayon kay DBM Secretary Amina Pangandaman, ang bonus ay pagkilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanilang trabaho at ang gampanin nito sa pambansang seguridad. Tatanggap ng 48.75% ng kanilang basic salary ang mga qualified personnel ng Navy, habang 52% naman ang makukuha ng mga nasa Air Force at NICA, batay sa kanilang sahod noong December 31, 2023. Samantala, mababatid na nauna nang naibigay ang PBB para naman sa mga miyembro ng Philippine Army at Philippine National Police. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Target pang dagdagan ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang iaalok nilang libreng gamot. Sa ilalim yan ng Guaranteed and Accessible Medications for Outpatient Treatment Package na una nang inilunsad noong Agosto. Ang The Better News ni Rovic Manuel. Target ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na madagdagan pa ang mga gamot na iniaalok ng libre sa ilalim ng Guaranteed and Accessible Medication for Outpatient Treatment o Gamot Package. Ayon kay PhilHealth President at Chief Executive Officer Edwin Mercado, plano nila itong i-rollout ngayong 2025 o kaya sa susunod na taon. Sa kasalukuyan ng PhilHealth gamot na unang inilunsad noong August 14 ay mayroong iniaalok ng 75 na klase ng gamot na may taunang limit na 20,000 pesos sa mga piling klinik at botika. Saklaw nito ang mga gamot sa infection, asthma, chronic obstructive pulmonary disease, diabetes, high cholesterol, high blood pressure, nervous system disorders at iba pang supportive therapies. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, ganap ng batas ang panukalang magbibigay ng libreng serbisyo sa punerarya para sa mga pumanaw na mahihirap. Buong detalye, alam niya sa report ni Dustin Bayo. Isa ng ganap na batas ang panukalang magbibigay ng libreng funeral service para sa mga mahirap na pamilya sa bansa. Ito ay matapos maglapse into law ang Free Funeral Services Act noong September 28 dahil dito nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa ilalim ng panukala, bibigyan ng libreng funeral service ang pamilya na may tuturing na in-crisis situation base sa pagsusuri ng DSWD o Department of Social Welfare and Development. Kabilang na rito ang paghahanda ng mga dokumento, mag-embalsamo, burial services, cremation at maging ang mga gagamiting kabaong. Nakasaad din dito na maaaring makulong at pagmultay ng sino man magsasamantala sa batas para makalibre sa pagpapalibing. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Balita naman sa labas ng bansa, nagbukas ng self-defense class ang isang samahan ng mga madre sa Italy laban sa banta ng gender-based attacks. Sa ilalim po ng programa, palalakasin din ang kaalaman ng mga kababaihan pagdating sa kanilang body awareness at kumpiyansa sa sarili. The Better News ni Arnold Herrera. Nagtatag ng isang self-defense class ang mga madre ng Maria Auxiliatrice Institute sa Italy laban sa banta ng gender-based violence. Sa ilalim ng inisyatibang pinangunahan ni Sister Paula Delia Siana, Institute Director, tuturuan ang mga kalahok sa self-defense at basic combat skills, gayon din sa body awareness, self-esteem at maging sa crisis management. Layo nitong palakasin ang kanilang kumpiyansa, maturity at sensitivity sa pagtaguyod ng pisikal at emosyonal na ugnayan sa mga taong nakapaligid sa kanila. Alinsunod din ang programa sa pagdiriwang ng International Day for the Elimination of Violence Against Women sa November 25. Bukas ang self-defense class tuwing Miyerkules ngayong buwan ng Nobyembre sa tulong ng Uchi Oroshi Judo Sports Association. Para sa Dazier HTV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. The Better News naman tayo sa mundo ng palakasan. Nagbukas na ang panibagong season ng Sharks Billiards Association na SBA kung saan dalawang kupunan ang dadagdag sa mga team na magtatagisan sa national stage. Basta sa Bleeding Sports, ihatid yan ni Matchpoint ng Liborha. Bagong season, bagong teams. Yan ang mga dapat abangan sa muling pagsargo ng SBA. At sa Season 2, ano nga ba ang mga baon ng mga dating team? At ang alas ng mga bagong dating. Magbubukas ang ikalawang season ng SBA sa November 10. Tampok ang dalawang bagong kupunan, ang Makati Titans at Parañaque Kings. Ang paglawak ng liga ay isang mahalagang hakbang sa layunin ng SBA na ma-professionalize ang billiards sa Pilipinas at bigyan ng mas malawak na plataforma ang mga pinakamagagaling na Q artists sa bansa. Actually, syempre, mahirap pa rin kasi nga ang billiards is not a mainstream sport. Pero natuwa ako na nagkaroon kami ng additional 2 teams for Season 2. And for Season 3, sana mas madagdagan pa siya. Syempre, natutuwa ako kasi yung format is bago. At natutuwa ako na tinanggap siya ng mga players. Siyempre, bago siya tanggapin ng fans, yung players na naglalaro muna, yung kailangan tumanggap doon sa format. At natuwa rin ako kasi may mga bisita kami nung Philippines Open. Yung ibang players ng Philippines Open na foreigners, nagpunta rito sa Sharks Arena para mag-practice. Sabi nila, nung napanood nila yung SBA sa mga TV dito sa arena, sabi nila, they think that the sport should be played this way. Kasi nga, ang amateur leagues, ang amateur players ng bilyar sa ibang bansa, nagsastart sila as team games. Pagdating nila sa professional, nagiging individual sport siya. So para sa mga foreigners na nakausap ko, doesn't make sense daw na nag-start sila amateur team game, tas pagdating sa professional, individual na. So sabi nila, maganda raw yung ginagawang team game na. May 6 na ngayon na kupunan ang sasali sa torneo na inaasahang maghahatid ng mas matinding labanan at mas malalaking panalo. Ang pagbuo ng dalawang bagong kupunan ay bunga ng nationwide scouting tours ng SBA noong taong ito upang makilala ang mga bagong talento at mapalawak ang sakop ng liga sa buong bansa. Sa Season 2, magtatagisan ng 6 na kupunan, ang Season 1 champions na Taguig Stallions, Manila MSW Mavericks, Quezon City Dragons, Negros Occidental Pillars, Makati Titans, at Parañaque Kings. Para sa amin, gagawin namin yung best namin. Pinaghahandaan talaga namin tong Season 2 kasi hindi kami kasali nung Season 1. Lahat kami nagpa-practice mabuti para, alam mo na, para pag naharap namin yung mga team na kalaban namin, meron kaming ipapakitang magandang performance. Yung papakitang gilas ka, tsaka yung hindi ka dapat matakot sa kalaban. Kailangan yun eh. Normal na yun yung natural na maglalaro. Kasanay kami sa mga managing player eh. Okay, fresh new blood from the team itself. So these are the people that wasn't there in the Season 1 of the SBA. But watch out guys, because actually even though we're the underdogs and we're a new team, watch out, we're gonna beat you, all of you. Pero maliban sa bagong teams, mga pamilyar na mukha rin ang papanood nating sumargo suot ang jersey ng dati nilang kalaban. Gaya na lamang ng MVP mula sa defending champions na Stallions na ngayon ay maglalaro na para sa Quezon City Dragons, si Edgy Hieronimo. Ito, nalipat sa ibang team, Quezon City na. Pero
siguro mas magpa-practice pa ako para mas may mapatunayan. Inaasahang mas mainit ang labanan sa SBA Season 2 na sisimulan sa November 10 sa Sharks Arena and Sports Bar sa Quezon City. Lingan na lang natin sa Season 2. Swertihan lang naman sa bola. Manda kayo sa amin, wag kayo magkukumpiyansa sa amin na underdog nyo lang kami. Yung mga maliitin ba? Basta paghahandaan namin kayo. Para sa mga players dyan, mag-practice kayo na mabuti at excited ako mapanood na kayo for Season 2. Para naman sa mga players na hindi nakapasok sa SBA, huwag kayong mag-alala. Tuloy-tuloy lang ang scouting tour namin. Hindi kami titigil hanggang mid-season ng Season 2 para makahanap pa ng players. Para naman sa mga fans, excited na rin akong mapanood nyo itong SBA Season 2 namin at samahan nyo ako at tulungan nyo kami. Suporta lang kailangan namin. Mula rito sa Sharks Arena, para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng Deezer HTV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At the better news naman sa mundo ng showbiz, pinusuan ng netizens ang first ever MRT experience ng celebrity doctor na si Vicky Velo. At kilalanin naman natin kung sino-sino pa ang mga Pinoy na kabilang sa voice cast ng upcoming animated comedy adventure film ng DreamWorks Animation na Forgotten Island sa aking report. For the first time, na-experience ng celebrity doctor na si Vicky Velo na sumakay sa MRT. Dahil sa matinding traffic, napili niya mag-MRT para umabot sa concert ng akin kanalang hitmaker na si Morissette Amon. Yay! So, nakasakay na ako. First time, okay. There's always the first time to do anything. Grabe yung traffic, tingnan mo, hindi ko makagalaw. Maraming netizens naman ang naaliw sa MRT experience ni Dr. Bello. Habang si Morissette na may nag-thank you rin sa effort ng doktora. Samantala, heto naman hashtag Pinoy Pride, lead voice cast para sa upcoming DreamWorks animation movie na Forgotten Island ang Broadway diva na si Lea Salonga at aktres na si Liza Soberano. Makakasama rin nila sa animated comedy adventure film hango sa Philippine mythology ang film singer na si Her at Phil-Canadian actor na si Manny Jacinto. Sa September 25 next year, mapapanood ang Forgotten Island. At dyan na nagtatapos ang aming paghahati ng mga balitang siguradong pampagaan ng pakiramdam, pampaganda ng araw at pampasigla ng inyong buhay. Magsama-sama muli tayo bukas para sa panibagong hanay ng mga kwentong hindi lang basta good news, kundi the better news. Para naman po sa ating mga viewer online, huwag kalilimutan mag-comment ang inyong good stories sapagkat ang maliliit na kwento ngayon maaaring maging malaking inspirasyon bukas. Dahil tandaan, libre lang po ang umiti at libre lang ang maniwalang may magagandang balita. Ito ang The Better News. Ako si Angelica Cosme ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.